Smile lang, smile. Ang ating bride, Maribel. Sige, sipain mo lang pag. Yan, very good. Hinanap ko. Hinanap sa inyo. Ating ko yun. Upang sama-samang saksihan ang gagawin mong pag-isang dibdib kay Christopher at kay Maribel. Panalangin po namin, O Diyos, ang iyong pong pagsama. Ikaw po ang magpala sa lahat ng naririto. At ngayon pa lang, Lord, ay pinapasalamatan na namin ang tagumpay sa pag-isang dibdib, Panginoon, ni Christopher at Maribel sa gabi nito o sa araw na ito. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsimpo po tayo lahat. Muli po isang pagbati ng mga gabi sa atin. So, magandang gabi. Gabi na ba? So, ang Kalinga po ay may programang ganito. Hindi lang kami ng pagbabahay or natulong sa mga mahirap na pamilya. Bagkos, nais namin po na tulad nila Maribel, Christopher ay nagkasama na hindi pa pala kasal. Tapos may anak na sila. So isang bagay po na gusto kong papasalamat sapagkat nagkaroon tayo ng license to solemnize. Kasi ang target natin ay mga kalingap, beneficiaries po yung matulungan pagka hindi sila kasal. Ilang taon na silang kasama? May bata na eh. Ilang taon na? Maribel. Ha? Isang taong nag-live-in. Pero 6 years nang magjowa. Ang problema po, paano gawin yung pagpapakasal kasi walang budget, walang pera at yung mga papel na dapat gawin hindi paano simulan. So tayo po sa Kalingap ay may programang ganito. May pakasal ang mga beneficiaries po natin under ng Team Kalingap. Walang palakpak dyan. Tuloyan po, isa si Kuya Ruben ang tulungan natin. Diba, naikasal natin, marami ng anak. At hindi lamang sila, marami pa. May mga susunod pang mga kakasal. Ay hindi po sila talaga ikinasal. So muli po, magandang gabi po sa lahat. Ang inyong abang lingkod. Paring Bal. Kuya Bal. So, kayo muna isaglit na yumako at manalangin tayo sa ating pagsisimula. Lord, we acknowledge your presence this evening, Lord. Ikaw pong siyang manguna
maluwalhati Panginoon sa kalagitnaan po namin. Yan niyo po na ang iyong patnubay at gabayan siyang maghari at ang iyong kalooban at pagkilos sa gabing ito. Ito po ang kakasal namin ngayong hapong ito. Christopher Balse at Maribel Espiritu. Kapong siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyong mananang biyaya at pag-ibig at pagmamahal. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Amen. So wala ba niyang tututol? Miyan natin tayo. Ano? So ngayon po ating formal pong buksan ng seremonya po para ikasal natin ang matagal ng magkasintahan. For almost 6 years. At ngayon po ay nagkasama na nagkaroon po ng isang anak. Next ko lang po ating tingnan at buksan po ang Bible. Siyempre, Kristiyano tayo. Kaya Bible ang ating buksan. Dito po sa Book of Genesis, chapter 2, verse 21. Sabi dyan, sa unang libro ng Genesis o ng Biblia. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao. Sino po yung pinatulog ng Diyos? Si Adan. Samantalang naihimbing, kinuha niya ang isang tadyan at pinaghilom ang laman o ang sugat sa tapat na yaon. Verse 22, ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae. At dinala niya ito sa lalaki. Verse 23 po, at sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, at buto ng aking buto. Babae ang tatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya ay kinuha. Last verse po, 24. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. So, nabakalinaw po ano? Na yung babae po ay mula sa lalaki. Hindi siya kumuha ng another na dust o alikabok, putik para gawing babae. Ginawa ng Diyos, pinatulog niya si Adan habang natutulog ng mahimbing, ginawa yung isang kanya. Kaya po sa sinsya, sa doktor, at may tadyan ng lalaki, may kulang. Yun yung babae. So, sa verse 24 po, ito ang dahilan kung bakit po iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina upang magsama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ang kasal po, wedding is a one-way, one-day commitment. But marriage is a lifetime commitment. Tandaan po natin yan. Ang wedding, ang kasal tulad nito, is a one-day commitment. But marriage is a lifetime commitment. Pero maraming mga ikinasal, wala pang isang taon, ay walay na agad. Napangit doon. Ang daming handa. Bugang handaan, pero after a year, isang buwan lang, 2 buwan, nagkakahiwalay. But sabi dito,
Marriage is a lifetime commitment. Dito po, gusto lang po bigyan ng linaw tungkol sa pag-aasawa. Madala din naman yung dalawa, nagsama na po sila. Para lalong tumibay po tayo. Ano tayong mas titibay yung pag-asama ng mag-asawa. Yan natin po na mangyari after ng kasal, malaman mo, hiwalay na. Pangit ano? Pangit yung gayon na after ng ilang taon, hiwalay na. Mayroong mga batas, ano po, sa pagsasama bilang mag-asawa. Meron din tawag na law of priority. Law of priority. Batas ng ano? Ano yung priority sa Tagalog? Pinakauna. Prioridad. Verse 24, ito ang dahilan kung kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. Iiwan mo yung pamilya mo. At ang una sa buhay mo na, yung asawa mo na. Anak, asawa, ang first priority. Hindi na yung magulang. Pero ang kwento, di ba, na pagka sabay nang malunod yung nanay mo, asawa, sino unahin mo sa gipig? Mga ganun, ikaw, sino unahin mo sa gipig? Yung nanay mo, yung asawa mo. Ano yung pinaka-ano mo? Priority. Nanay. Di ba nanay mo man? Hello? Hindi. Ano? Pero mayroong law of priority. Iiwan mo yung pamilya mo. Nanay, kapatid. Ibig sabihin po, sa Bible, ang una sa lahat, sa buhay mo, asawa mo na. Bakit? Pinapaling-isa na kayo. Yan ang biblical principle. Ano? Ephesians 2. Mahalin ninyo ang inyong asawa. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. So, ito yung utos, hindi ito basta sinulat lang. Ito yung utos po sa mga lalaki na mahalin, alagaan ang asawang babae. Huwag doon natin saktan, bagos mahalin, ibigin, at alagaan. Yan yung law of priority. Law of priority. Kung gustong tumagal ang pagkasamahan, di ba? Kung gustong tumagal yung samahan ninyo bilang mag-asawa, alam mo na. Bago si nanay, bago si tatay, bago si lula, at sino pa, asawa. Ang first priority po natin. Bakit? Napakalinaw po sa verse 24. Kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Next po, the law of possession. Law of possession. Depende sa paniniwala ng tao. No? Hebrew 15 o 13:4. Ano sabi ng Bible? Dapat ito rin na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa. Maraming bumagsak dito sa ganito. Yung law of possession.
verse 24 ng Genesis kanina, binasa natin. Magkasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isang law of position. Kaya, kung gawin natin ito, tatagal po yung ating kasama. Yung pagkasama bilang mag-asawa. Sapagkat hatulan ng Diyos ang mga nakikiapitan na nangalo niya. Ayon sa verse 4 ng Hebrew 13. Mayroong paghatol sa mga hindi tapat sa kanyang asawang pinag-asama. So, ito po yung mahalaga po. Yung mga bagay na ito bilang mayroong pamilya. Kasi pag unahin ng lalaki yung kanyang pamilya, yung kanyang asawa at mga anak, maganda ang buhay. Masaya ang buhay po. Pero pag unahin ng lalaki yung kanyang pamilya, ama, kapatid, ina, lola, ay wala. Tapos last priority yung asawa, mag-aaway kayo. Halimbawa, magsweldo yung lalaki. Tapos yung sweldo, bibigay sa nanay, bibigay sa tatay, o kaya sa kalula. Dapat po, unang-una pong bigyan ay ang asawa po ninyo. Tama po ba? Halimbawa lang yung trabaho si Christopher. Kung humingi si nanay niya, ipaalam sa asawa na humingi ng pera yung mama. Kahit si Maribel po, humingi yung mama niya, papa niya ng pera, sabihin niya po sa kanyang asawa, Darling, humingi ng pera si mama, ibigyan ko ba? Ibigyan ko ba? Bigyan niyo po. Kung pinahintulutan ng asawang lalaki, kasi po naghihirap sa mga bagay na ito. Ano po, para lumawig pa po yung inyong pagmamahalan at pagkasamahan bilang mag-asawa. So, para tumagal po ang inyong pagmamahalan at pagkasama po. At hanggang sa dulo, kayo pa rin. Kayo pa rin. So mayroong mag-special number muna bago sa ating change of vow.